Dapat merong ang suggestion ko quarterly, dapat ang Committee on Health, joint committee sa baba, sa lower house at saka sa Senate, meron silang quarterly reporting ng PhilHealth on how they actually use the money. Kasi pag hindi natin na-follow up, hindi natin na-challenge. Alam mo sa pag-attend ng civil society, including myself, napapataas natin yung mga benepisyo or case rates. Let's say ngayon, pag na-heart attack ka, 500 million para sa or 500,000 ang nabibigay for, let's say, angioplasty. Ang dream sana, pati yung mga chemotherapy, cancer treatment, pati po yung mga MRI, CT scan, makover, tumaas yung coverage, let's say, for stroke. Kasi 80,000 going 200,000. Sana dumami pa ho yung ating benepisyo sa maraming bagay. Kasi ganito po yan may data ang World Bank na ang Pilipinas ang pangatlo sa pinakamataas na babayarin pagka ikaw na hospital. Tinalo lang tayo ng Myanmar at Cambodia. Ngayon, yung Thailand, nakasabayin lang natin, 9% lang ang binabayad, middle income countries. Tayo 46 to 50% and even higher. Yan ho ang problema natin. Now, these countries na binabanggit ko, yung Thailand, napakaunlad na ngayon. Kaya mas maraming pera ho ang ordinary citizen. Pero ang dami nating kababayan na mas mahirap at nagdedepende lang ho sa PhilHealth. So dapat itong pera natin ho sa PhilHealth madoble. Kung last year hindi na-aproban, ang target nila ngayon 147 billion at yan ay manggagaling po dun sa 60 billion ng 2024. Sana ibalik yung 2025 na siniro nila para 130 billion. Yung 53 billion na inaalay nila sa 2026. Pero dapat yung remittance through the years, I think ilang years ito, yung PAGCOR and PCSO, hindi rin ho na-remit. So therefore, around 200 billion dapat ang hihingin natin this year upang matugunan natin ang tunay na pangailangan ng universal healthcare natin para nakakaawa man ng mga kababati ng mamalimos, nangungutang, nagkakandamatay, nauubos yung pondo nila. At hindi na sila mangangailangan siguro ng mga deposit kung matibay ang ating PhilHealth case rates. Yun ang aking gustong sabihin.